So ayun na nga mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, ang Davao City. Mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan patungkol nga dito sa video na sabi ni BBM, nakakapagtaka, no? Na yung mga ibang kong tumatakbo dyan pagka senador ay parang inutusan lang daw na bumili ng suka na bigyan na ng certificate of candidacy. Na which is para sa akin, actually, yung mga senador ni BBM, hindi naman lahat doon supporter ako. Hindi din lahat ng mga nakahilera or mga senatorial slit ni BBM ay boboto ko. Meron akong ayaw doon. Oo, so actually, hindi naman porkit makamarcos ako, ay lahat ng kandidato na ini-endorso ni BBM ay iboboto ko na. Oo, so ganon din. So ngayon, sa sabi ni BBM na to, na ipapanood ko sa inyo, nasaktan dito si Attorney Vic Rodriguez na dating trabahante ni Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin niyo yung video, pakinggan niyo at kung ano ang reaksyon ni Attorney Vic Rodriguez. No? So bago natin reaksyonan. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Tawa naman. Alam mo ninyo, Mm. ang suka ang kalaban ng tanso. Oh. Totoo ba? Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. Ah. Hindi man po ako gumagawa ng suka. Subalit kung ako ay bata, maraming beses din naman ako na utusang bumili ng suka ng aking ina. Oo. At walang nung nakakahiya po. Mm-mm. Sapagkat pagkat ako ho ay marami ng suka ng maraming uri. Oh. Nautusang bumili ng suka ng maraming uri. Hindi po ako magpapagkakasubok ng ina. Ah. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. Meron daw. Sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Wow. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Ah. Isa po akong proud member ng Team Suka. At ating mong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Ah. Mm-mm. So yun po mga kababayan, narinig nyo naman po, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakakapagtaka nga na yung mga senatorial candidate sa kabila, grupo ni Digong ay parang inutusan lang bumili ng suka, nabigyan na agad ng certificate of candidacy, tumakbo ng senador. Which is totoo naman po talaga. Ngayon mga kababayan, ito unahin ko muna reaksyonan yung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganito kasi, ikaw, di ba pag nag-apply ka ng trabaho, pumunta ka sa HR. Ngayon, pag in-interview ka ng HR, ang tatanungin sa'yo, ang yung credentials. Yung natapos mo, kung may diploma ka, diploma mo, kung may nagawa ka, or kumbaga parang, di ba, skills, yun ang hahanapin sa'yo. Katulad lang din yan sa pagtakbo sa politiko. Mahirap kasi pumasok sa politiko na wala kang alam. Di ba? Mahirap yung pumasok ka sa politiko na pulis ka, tapos papasok ka sa Senado. So anong alam mo sa batas? Ipagdating mo sa Senate is mambabatas po kayo. Legislation. So hindi ka po pupunta doon para makipaggera. Di ba? Aanhin po yung artista ka, magaling ka sa action, magaling ka sa iyak-iyak. Papasok ka ng Senado. Aanhin mo yung pag-iyak-iyak mo doon sa Senado, illegislative nga yan. Tagagawa ng batas. Tagapagpatupad ng batas. So ngayon, artista ka, magaling ka tumambling, parang si Robin, magaling kang umiyak, di ba? Magaling kang umaksyon.
Anong gagawin mo dun sa Senado? Magtatambling-tambling ka doon? Hindi po pwede yung ganon. Di ba? Ito naman, sabihin natin, katulad kay Attorney Vic Rodriguez, may diploma daw siya. Ganap daw siyang abogado, meron siyang certification. Wala namang problema kung may diploma ka at meron kang certification at ganap kang abogado. Walang problema at isa yan sa credentials. Kailangan may degree ka talaga, magaling ka, may nakapag-aral ka. So ngayon ang problema lang, aanhin mo naman po yung may credentials ka. Aanhin mo naman yung pumasa ka sa credentials, meron kang certification, meron kang diploma, abogado ka, tapos manalo ka. Katulad ng iba dyan, abogado, tumatakbong vice president. Nung nanalo, anong ginawa? Naglustay, nagnakaw. Anong nangyari sunod? Natanggal. Di ba? Mahirap din kasi yung pag pumasok ka sa politiko, kailangan complete credentials ka. Kasi kung tayo nga, ordinaryong Pilipino, pag nag-apply tayo ng trabaho, anong hinahanap sa atin? Skills, certification. Meron pang tinatawag na transcript of record or TOR. Kung iba nga, hinahanapan ka pa ng diploma. Katulad yan, ordinaryong tao ka, papasok ka sa government, maging cashier, maging teller. So anong hinahanap sa'yo? Civil service, passer. O yung tawag dito, nang nakapasa ka sa civil service. Ngayon, tsaka ka, magiging worker sa government. Hindi katulad yun. Meron ng vlogger dyan, tawagin natin sa pangalang Rosmar. Pumapasok sa politics. Ang tanong, pasado ba siya sa civil service? Kasi kung tayo, ordinaryong tao, papasok tayo sa government, magtatrabaho, kailangan papasa ka ng civil service, passer ka, di ba? Meron kang civil service certification na pumasa ka. Hindi basta magtrabaho sa government, di ba? Dadaan ka muna, mag-i-exam ka muna sa civil service. So kung pumasa ka, pwede ka na mag-work. Yung ibang politician dyan, pumapasok, hindi naman pasa sa civil service, hindi abogado, walang degree, di ba? Tapos pumapasok. Samantalang pag ordinaryong tao magtrabaho sa gobyerno, hinahanapan ng civil service certification na pumasa or nakapasa. Di ba? Tapos, katulad kay Diwata. Sabihin naman natin si Diwata, hindi naman siya ang main talaga dyan sa vendors party list. Pero, ginagamit lang kasi yung influence nila. Walang kinalaman ang influence pag pumasok ka sa politika. Aanhin mo yung magaling kang mang-boxing, marami kang followers, tatakbo kang pangulo, kapag nanalo ka, anong gagawin mo sa Malacanang? Magpapagawa ka ng mga court, magpapagawa ka ng ring, gagawin mong boxing area ang Malacanang. Hindi pwedeng ganon. Di ba? Kaya kailangan, marami talagang nasaktan sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yung ibang kandidato dyan, wala naman siyang binigkas na pangalan, na parang inutusan lang ng suka, nabigyan ng certificate of candidacy, tumatakbo ng senador. Now, which is, ito namang si Vic Rodriguez, na tamaan. Galit na galit. At ang pasaring niya ngayon, buti na lang ako. Meron akong degree, meron akong diploma, at ganap akong abogado. Hindi naman rason yan. Alam mo, useless yung pagiging abogado mo kung magnakaw ka lang din naman. Hindi ko sinabi na si Attorney Vic Rodriguez ang magnakaw. Aanhin mo yung abogado ka. May certification ka. May diploma ka. Pasado ka bilang lawyer. Pag nanalo ka, pareho ka ng vice presidente dyan. Abogada, nanalo. Anong ginawa? Confidential fund, binulsa, hindi may paliwanag, hindi nagsasalita, sila pa yung matapang, sila na yung nakagawa ng kasalanan, sila pa yung matapang. So aanhin mo yung ganyan, di ba? So yun lang mga kababayan, napakasimple. Hindi mo na kailangan ng arithmetic, hindi mo na kailangan ng eskwela, pulgadera o tape measure, di ba? Kung masaktan ka man sa sinabi ni BBM at kung hindi ikaw nun, tahimik ka na lang. Kung ikaw yun, talagang puputak ka. Kasi wala naman binigkas sa pangalan si Marcos eh. Diba? So yun lang, mga kababayan. Ang ating reaction, video ngayon. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.